Eto guys, meron akong sasabihin sa inyo na sikreto. Pwede nyong gayahin, pwede rin hindi. So disclaimer lang po. Ang battery na to, Motolite na Enduro. Maintenance free siya. Kapag maintenance free kasi, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan dagdagan ng tubig. Yung babantuan nyo pa ganon. So maintenance free na kasi siya. Tapos yung warranty niya, 15 months. Ayan, 15 months warranty. Ngayon guys, ang sekreto dito sa battery na maintenance free, kapag wala na siyang warranty, halimbawa itong Motolite Enduro nasa 16 months na, so wala na siya sa warranty, pwede mo nang tanggalin yung sticker niya sa ibabaw, tapos masisilip mo na yung mga takip ng battery. So ito kasing battery na to, kapag tinanggal mo agad yung sticker tapos binuksan mo, pinakialaman mo, mabovoid yung warranty niya. Nakalagay dito, do not remove sticker. So kapag may warranty pa, bawal talaga siyang buksan. Kung sakaling magka-problema man yung battery nyo nang may warranty pa, ang authorized na pwedeng mag-check nito na bubuksan nila yung pinagbilhan nyo. Doon nyo po dadalhin kagad. Huwag nyo po siyang pakialaman na buksan. So kapag meron kayong battery na bagong bili pa lang, tapos nagka-problema, dalhin nyo lang po agad doon sa pinagbilhan nyo. Huwag po kung saan-saan na mga mekaniko na sasabihin nila sira yung battery, mahina. Kasi ang sisisihin talaga ng mga mekaniko yung battery kasi mahina. So hindi naman nila na-determine kung bakit nalobat yung battery. So yun guys, kapag may problema yung battery, dun sa may pinagbilhan nyo po kagad dalhin para yung warranty niya makiklaim nyo po. So i-check naman po yan kapag may defective o kung may sira. So balik tayo sa tips na isi-share ko po sa inyo. So yun nga guys, kapag wala na sa warranty, naka 16 months na mahigit, o usually kasi nakaka 2 years yung battery sabihin natin naka 2 years na yung battery. Ngayon buksan nyo po yung sticker na yan, ayan, tanggalin nyo na po yan. Makikita nyo dito yung yung mga takip niyan, 6 ang butas niyan So ito yung tapat ng positive. Ganito yata guys yan positive, negative, positive, negative, positive, negative. Yan po yata yung pinaka series connection niya. So ayan guys, ngayon tatanggalin nyo lang yung takip. So maluwag na to, niluwagan ko na kasi kanina. Ayan, gamit lang kayo ng flat screw para ma-open nyo po dito. Ayan. Ngayon guys, yung battery, kung buo pa talaga yung battery nyo, pwede nyo pa siyang pahabain yung lifespan. So may tubig din siya sa loob. Sa tagal din kasi ng paggamit, nagbabawas din yan. Lalo na kapag long drive tayo, malalayo biyahe, meron ditong breather yan lumalabas-labas dyan yung tubig. So nagbabawas din yan. Sisilipin nyo lang. Ngayon kapag napansin nyo medyo kulang sa tubig, dagdagan nyo lang po ng distilled water. Pwede yung absolute, yung tubig na naiinom. Wag lang galing sa gripo o sa poso. Kailangan distilled water. Yun, dadagdagan nyo lang. O kaya naman, pwede nyo pong itapon lahat ng tubig nito. Papalitan nyo ng battery solution, yung puro. So yun guys, effective yun. Pero ang turo kasi sa amin, kapag sa mga low maintenance, ang ginagawa lang, dadagdagan lang dapat ng distilled water. So nasa sa inyo guys, kung battery solution yung ipapalit nyo, tatapon nyo lahat, tapos papalitan nyo ng bagong battery solution. So yung battery, ang pinag-usapan natin, buo pa yung battery. Ngayon papahabain lang natin lifespan. So gagana siya. Ginagawa ko rin kasi yun dito sa mga baterya ko na pang service ba. Chine-check ko palagi yung tubig niyan, tapos dinadagdagan ko lang ng distilled water. Absolute yung ginagamit kong distilled na pandagdag. Yung kulay green yung sticker. So ito guys. Ayan. So tapos guys, kapag halimbawa naman po na yung battery nyo sira na talaga, yung umabot na sa punto na ayaw nang mag-start, ngayon kapag dinagdagan nyo lang po ng tubig to, o kahit napalitan natin ng bagong battery solution yan, hindi na rin po yan gagana. Dahil po sira na yung mga plates nyan sa loob. Kumbaga bad cell na siya. Kagaya nito guys, sira na to pakita ko sa inyo. Ayan, meron tayo ditong battery tester para maipakita ko po sa inyo. Hindi kasi ulit papalitan natin ng tubig yung battery, gagana pa siya.
So depende pa rin sa status ng battery eh. So ayan guys, maliwanag pala. So ayan, medyo madilim na yung ano, kasi lobat yung battery eh. Ayan o, 7 lang. Eto guys, sira na talaga to. Kahit na i-charge natin yung battery na to, hindi na rin po yan gagana. Kasi nga may sira na po sa loob yung ano niya, yung mga plates. So ayan, testing. Sa aking experience mga paps, kapag yung health niya 0 na, tapos yung charge niya 0 din, pero actually may 7 volts pa siya, sira na yan kahit na i-charge natin. Nakalagay kasi dito charge and retest. So based sa experience ko, kapag 0 na yung health tapos 0 na rin yung charge, sira na talaga yung battery. So hindi ko na to susubukan na i-charge pa dahil sira na talaga yung battery. Ngayon guys, yung battery naman dumidepende rin sa edad yan. Kapag halimbawa naka 3 to 4 years na yung battery, tapos yung iba gusto pang i-revive o papahabain pa yung lifespan, ginagawa nga nila, tinatapon lahat ng tubig tapos papalitan ng bagong battery solution, tsaka nila i-charge. So gumana naman siya sa unang charge, halimbawa kaka-charge pa lang, tapos sinalpak na ulit sa sasakyan, maaaring umandar yun, pero kinabukasan lobat na ulit yung battery. So hindi na niya na-maintain yung charge ng battery. Kinabukasan lang din, mahina na po yun. Kaya ang maganda kapag buo pa talaga yung battery nyo, tapos lagpas na siya sa warranty, o di kaya nasa 2 years na po yung baterya nyo, tanggalin nyo na po yung sticker na to, tapos dagdagan nyo po ng distilled water. Kasi kapag nag-check ako ng battery, halimbawa ito, nasa ano na to, 2 years and kalahati, 2 years mahigit. Pag chinecheck ko yung mga tubig ng mga maintenance free battery, medyo nagbabawas din siya. Kaya ayun, mas makakatulong kasi kung kompleto pa rin yung tubig niya. So yun, disclaimer lang guys, no. Yun, tip ko lang sa inyo yun, na mas mapahaba pa yung lifespan ng battery. Sa mga low maintenance battery naman, obligado kasi yun, i-check nyo yung tubig nyo. Kailangan dadagdagan nyo ng tubig yung battery every 3 months siguro. Depende sa paggamit ng sasakyan nyo. Kung mas madalas nyo gamitin tapos mas malalayo yung biyahe, siguro monthly check nyo na po yung tubig para hindi mapabayaan. Kasi kapag napabayaan nyo po yan, masisira yung mga plaka. Halimbawa ito, walang tubig sa loob, bumibiyahe tayo, nagiinit kasi sa loob yung battery, masisira yung mga separator ng battery. So masisira yung battery. Kapag nasira na ganun, tapos tsaka pa lang natin dinagdagan ng tubig, ala na, sira na talaga. Kumbaga hindi natin naagapan. Usually yung iba, mga low maintenance na 6SM ginagamit sa mga pamasada na jeep, yung hindi nila na dagdagan ng tubig, 8 months to 9 months pa lang, sira na yung battery kasi natuyuan ng tubig. So yun, ang warranty lang mga paps ng mga pang commercial use, kagaya sa mga jeep, 6 months lang. So ala na siyang warranty. Tsaka kapag ganun kasi, may kapabayaan din po yung yung customer dun sa battery, kasi low maintenance yun. Ang nakalagay dun sa warranty certificate, obligado na i-maintain yung tubig niya sa level. Yung sukat naman guys, kapag magdadagdag tayo ng tubig, wag masyadong puno. Yung mga 1 inch bago mapuno. So siguro hanggang dito. Ayan, sa battery niyan. Sisilipin nyo na lang, tatansyahin nyo. Kapag kasi sobrang puno yan guys, aapaw lang yung tubig niyan. So pag tumapon sa may kaha ng battery o yung pinaka battery holder, yung pinaka bakal, kakalawangin po yun. So yun lang guys, na-share ko lang po sa inyo. Marami pong salamat sa mga tumapos ng video na to. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe. So yun lang guys, bye bye, maraming salamat, God bless.